Malinaw po dun sa nakita namin sa CCTV na rinovide ng LRT. Yung bata po, pabalik-balik siya dun sa area na parang tumitingin siya dun sa kalsada. Then after how many minutes, sumampa siya. Actually may nag-attempt pa nga na pigilan siya. But tumalon po yung bata. Matinding bashing ang inabot ng Quezon City Police District matapos nadalhin sa presinto at mapabalitang kakasuhan pa ang driver ng kotse na nakabundol sa estudyanteng tumalon sa istasyon ng Light Rail Transit Line 1 noong Miyerkules, February 11. Batikos ng netizens, walang kasalanan ang driver sa sinapit ng estudyante at hindi nito sinasadyang mabundol ito ng kanyang sasakyan. Ang QCPD, ipinaliwanag na bahagi lamang ng legal na proseso ang pagdadala sa driver sa presinto para kuhanan ng salaysay. During ganitong mga insidente, gumagawa rin tayo ng investigation report, yung chronology of events. Sa investigation report, makikita natin yung chronology of events, kung paano, sino ang unang nag-responde. Ang una kasi pong nag-responde, yung Station 15. Ang alam lang, ang report sa kanila may tumalon. Nung meron na pong involved na sasakyan, that's the time the District Traffic Enforcement Unit na ang papasok. Traffic investigators na po ang magdidetermine kung may mali yung driver or wala. Ayon pa kay Brigadier General Silvio, putol ang video na kumakalat sa social media na sinasabing maaaring maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide ang driver ng kotse. Matapos ang isinagawang investigasyon, kinabukasan ay pinauwi din ang naturang driver. Sinabi din ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, walang nakitang kapabayaan sa panig ng driver sa nasabing insidente base sa isinagawang backtracking sa CCTV. Malinaw naman po, doon sa 365 yung RII in homicide, sinasabi po rito na kapag mayroong negligence, hindi pulis ang magdedetermine kung may kapabayaan yung ating pong, yung pong driver. Sa particular na case po dito, usually po, sir, ang nangyayari, kapag nakita po ng investigador na mayroong negligence base doon sa mga ebidensya, ipinapile po ito sa prosecutor's office para yung prosecutor's office ang magsasabi kung may probable cause o hindi. Kumbinsido din ang magulang ng biktima na walang pananagutan ang driver sa nangyari sa kanilang anak. Nakonbinsi ang father na nag-execute ng statement on February 12, duly notarized by Attorney William II, that he is not pursuing criminal complaint against the suspect. So wala pong inquest na nangyari. Wala po tayong dinala sa prosecutor office. Sa huli, nanindigan ng QCPD na patas sila sa lahat ng ginagawang investigasyon para sa kapakanan ng inaakusahan at ng nag-aakusa. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.